So hello sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video yan, marami nag-aabang netong unboxing natin na to. And this time unbox na rin natin itong napaka in-demand ngayon na smartphone, which is a Poco C71. Maganda kaya to? Tara mga J-Vlog, check natin. So shoutout mga ka-J-Vlog sa mga nakanood ng first impression natin sa Poco C71. Tulad ng sinabi natin is unbox din natin tong smartphone na to. At ayun, nakuha na rin natin itong Poco C71 at dito sa ating video, titigan natin yung overall quality nitong smartphone na to. At kung interested pala kayo dito, yung link nito nandito sa shopping bag, dito sa gilid or nasa description box. Click nyo na yan. Usapang SRP muna tayo dito sa device na to. So yung 3GB64 ng Poco C71 is 3699. Tapos yung 4GB 128 is 4499. So 45 yung pinakamahal na variant nito. Pero pag binili nyo to sa online, napakamura lang. 3 plus lang itong si Poco C71. So super affordable lang. Kaya marami talaga nagkaka-interest dito sa device na to. Kasi yun nga, kumbaga when it comes sa pagiging budget meal, ito na rin yung ibang kinoconsider na device. So yun nga, ang color na yan, box natin for today is color blue. At yung kinuha natin is yung 4GB 128. So kung kukuha rin kayo nito pang matagalan, maganda na rin kunin nyo yung 4GB 128. Wag na yung 3GB64 kasi again, I think nasa nasa 800, mga ganyan lang. Below 1,000 pesos na yung price difference. Pero again, itong 4GB 128, pag binili nyo sa online, napakamura lang. Below 4,000 pesos ko lang ito nakuha. 3 plus, I think 3.5 or 3.6 ko lang nakuha to. Kaya, tapos yung 3GB64 nasa 2 plus. Kaya super duper affordable lang itong device na to. So yun nga, nasa bakasyon tayo pero syempre magbablog pa rin tayo. Hindi tayo mag-stop mag-vlog, kaya pasensya nyo na sa ating outfit for today. Pero yun nga, open na natin siya. Ayan, Poco. Ito yung smartphone, mamaya na to. Tignan mo natin yung content ng box. Sa content ng box is meron tayo dito. Let's see ha. Nandito si Baby C, may jack tool. Meron tayo dito USB Type-C, cable, and syempre yung kanilang charger. I think this is a fast charger. Check natin. 15 watt fast charging brick, which is okay na yan for a 3,000 plus smartphone. Is very considerable na yung ganitong charging rate. Buti nga hindi nila binigyan to ng 10 watts na charging brick. Meron tayong warranty card, safety information, and of course present na present si Maring Jellycase sa ating video, di ba? Complete recados, nandyan si Maring Jellycase. So yun lang naman yung content ng box. Next, let's proceed to the main event, yung smartphone mismo. Again, this is the color blue variant ng Poco C71. So ito siya. When it comes sa specs, ito meron siyang octa-core processor. I think this is a Unisoc chipset. 6.88 inches. Napakalaki nitong device na to. 32 megapixel dual camera. A massive 5,200 mAh battery. 15 watt fast charging. And meron siyang fingerprint scanner nga. So yon. Tanggalin natin itong sticker na to at tingnan natin yung color ng Poco C71 in color blue. So in 3, 2, 1, ayan. So when it comes sa design, very minimalist pero napaka-elegant tignan nitong device na to. Ayan, no? Ang laki niya, to be honest. Kaya kung naghanap kayo ng device na pang malakasan yung screen, ito na i-consider nyo, Poco C71. Hindi siya mabigat. Lightweight din naman tong device na to. Plastic, ang back and even the frame, matte finish overall siya. When it comes sa camera module, very unique ha. So, ito na ngayon yung ginagawa ng mga affordable smartphone. Medyo kamukha na nila yung 16. Ayan, 16 series na ngayon, di ba? So, yun nga, I think, dual camera siya, pero very useful lang dito is the main camera itself, syempre. Pero tingnan natin kung ano ba yung pangalawang camera niya. It's an auxiliary lens, so I think it's an AI or depth sensor. Again, very useless yung pangalawang camera nito. So dito tayo magpo-focus
sa main camera niya. Nandito yung flash. Tingnan nyo siya, two-tone yun dito, pero parehong smooth lang yan. Walang pinagkaiba. Tapos sa right side, nandito yung power button and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, very awkward na nandito yung kanyang speaker. So single speakers lang ito. Sa left side is the SIM tray. Sa baba naman is the microphone, Type-C port at yung 3.5mm headphone jack. Sa bibili ng Poco C71, sad to say, wala po siyang screen protector. So open na natin to. Ayan, Poco, powered by Android. Kabit natin si Marin Jelly Cakes. Tingnan natin. Ayan. So kabit niya si Marin Jelly Cakes, okay naman. So ayan na, nag-open na si Poco C71. So na-open na siya. Napakalaki ng display na itong device na to, which is ito yung napakaganda dito sa device na to. Check natin yung quick specs nitong Poco C71. When it comes sa OS niya, is very plain compare sa mga ibang Poco na merong HyperOS. So ayan siya. System, about phone natin. Play, check natin yung display. So sa display niya, meron siya ditong refresh rate na up to 120Hz. Medyo hindi ko lang gusto dito is yung OS niya. Parang napaka basic compare sa mga ibang na ganitong mura lang pero maganda yung OS. Parang naka basic mode lang yung OS na ito. Storage, 15% use. 19GB na po ang nagamit. So meron pa naman 100 plus gigabytes na available. 109GB pa ang free dito sa Poco C71. Overall, when it comes sa screen nito, napakaganda. Ang laki mga J-Vlog, sobrang solid. Abangan nyo na lang yung full review natin dito kung baga itetest natin dito sa mga iba't ibang scenario like camera test, game testingan natin. I think this is a Unisoc chipset din naman to. Kaya when it comes sa affordability, napakaswak na swak sa budget. Below 4,000 pesos meron ka ng device na ganito kaganda. So yan, next mga ka-J-Vlog is gusto ko i-share sa inyo yung overall first impressions natin dito sa Poco C71 na ngayon is nahawakan na rin natin siya or na first hand na rin natin siya. Number 1, display. Yung display niya, when it comes sa screen size, wala akong marereklamo. All goods. Napakalaki ng screen size na ito. Medyo may napansin lang ako when it comes sa brightness. Hindi ganun kataas ang brightness na ito. Kahit na naka full brightness na tayo, madilim pa rin siya. Kaya panigurado pag gagamitin nyo ito outdoor, medyo mahihirapan kayong gamitin ng Poco C71. Pero when it comes sa resolution, lang siya, normal lang siya na HD Plus 720p na very acceptable naman sa ganitong mga presyong smartphone. Ang maganda sa murang halaga, naka 120Hz screen refresh rate na ito si Poco C71. So display, screen size okay, resolution is very normal. Advantage niya rin is yung refresh rate pero pangit lang yung brightness niya. So yung OS niya is ang Android 15 with HyperOS, pero yun nga yung HyperOS nito parang naka basic mode lang. Ayan parang sobrang plain lang nito compare sa mga nagamit nating HyperOS na nasa base Android 15 din na mas maganda. Ito parang naka basic mode lang ito sa Poco C71, which is okay rin naman for a consumer na yung para hindi na sila mahirapan, madali lang nila magamit yung device kumbaga. So yun nga, maganda, out of the box, napakamura, naka Android 15 na po. Next yung chipset niya. So yung chipset niya is parang rename lang ng Tiger series. So Unisoc 7250 with an octa-core CPU na 1.8 GHz. Siguro sa ganong 1.8, I think Unisoc T612 or T612 ata ang kabatch na itong si Unisoc 7250. So again, the GPU is Mali G57, kaya asahan nyo when it comes sa GPU nito is kayang-kaya naman ito makapag-handle ng mga modern games, pero hindi po yung mga sobrang heavy. Nakakatuwa sa ganitong murang halaga, nakapag-provide sila ng magandang GPU kasi yung mga ibang brands sa ibang price ang ino-offer is PowerVR G8320 na super duper outdated na mga GPU yan. Pero dito sa Poco C71, asahan natin na mas okay yung performance niya compare sa MediaTek Helio G50 and G36. So okay na for me, mas okay yung nilagay nilang Unisoc compare sa Helio na merong PowerVR. Next yung camera niya. Camera niya is 32 megapixel main camera. So sa full review natin, kakamera test natin itong device na to. Pero again, is a dual rear camera system. Pero yung pangalawang camera niya is very useless.
So is an auxiliary lens, parang AI na lang or something, or depth sensor na parang ganun din yung ano niya. Hindi siya useful na lente. Kaya focus yun dito yung main camera niya. So kung is dual camera nila to, sana ginawa na nila sa ganitong presyo, sana binigyan na lang nila to ng macro lens, diba, para mas useful. Pero again, dual camera system siya, pero parang nagiging marketing getup na rin tinatawag nilang dual camera for this kind of smartphone. Kaya focus na lang natin dito is a 32 megapixel main camera, pero the front facing camera is 8 megapixel. So when it comes sa megapixel sa rear, na siya, mataas. Again, hindi naman tayo nagbibigay sa taas sa megapixel, pero titingnan natin yan sa ating full review. Yung battery nito napaka-solid, 5,200 mAh non-removable battery. So mataas naman yung battery capacity nito, beyond 5K battery na siya mga ka-J-Vlog. So asahan nyo, when it comes sa battery performance nitong device na to, kumbaga, matagal siya malubat. Kaya pag maglalaro kayo, gagamitin nyo for day-to-day use, panigurado matagal din po nyo magagamit itong Poco C71. And meron siyang 15 watts fast charging. Again, for 15 watts fast charging, sa itong presyo, siguro accept na natin. Buti hindi nga 10 watts na nakikita natin sa Infinix Smart 9. So, fast charging pa rin naman siya, 15 watt. At least yan na rin ang pinaka-best minimum sa ganitong presyo. Next, yung design. Yung design, tingnan nyo naman, maganda naman yung design nito. At ang solid dito, below 4,000 pesos, pero IP rating ang taas. IP64 water and dust resistant. So hindi siya pwede malublob sa tubig kasi IP64 siya. Ang pwede malublob sa tubig is IP68 or IP67. So pwede siyang matalsik-talsikan sa tubig with certain pressure. Kaya okay na okay sa ganitong murang halaga na smartphone, nakapagbigay sila ng ganyang protection. So yun mga ka-J-Vlog, yung ating unboxing and hands-on dito sa Poco C71. So kung interested kayo dito sa device na to, again, napakamura niya lang po sa online. Nandito po yan sa shopping bag natin or nasa description box. I-click nyo na lang yan. I-click nyo na yan. Add to cart nyo na mga ka-J-Vlog. Habang mura po sa online, mag-purchase na kayo na itong inaabangan nyo na Poco C71. Abangan nyo lang po yung full review. Game test natin dito sa device ito.